Muli, magandang gabi po sa lahat. Tayong lahat po ay mag-aral na po at magsimula na ng kaugnayan. Sabi po sa ating text, makikita sa Kawikaan 16:18, ang palalo'y humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Basta ng Diyos ang kanyang mga salita. At isang sabi po, ano po sa palagay niyo yung dahilan bakit madalas na nag-aaway ang tao? Ano kaya yung mga nagiging dahilan po? Diba? Ang madalas alam ko, pareho kasi silang ayaw magpatalo. Diba? Pag may diskusyon, ang nasa isip nila, pareho silang tama. Kaya nag-aaway ang tao. Nagpapataas ang ika ng ere. Pareho ang gusto sila yung nakakahigit o mas marunong. In other words, parehong ma-pride. Agree po ba kayo dyan? Maraming ma-pride na tao. Naku, kabilang po tayo. Makikita natin sa gabi ito kung tayo po ba ay may pride o ma-pride na tao. Sabi sa Kawikaan 13:10a, ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. So, kaya po, may sabi natin kanina, di pinagmumulan ng away yung ganyan pagka ma-pride po tayo, mayabang tayo, malalo tayo, yun po, nauuwi daw po talaga sa pagtatalo or kaguluhan. Yun po yung nagiging kinahihit na, kinakahantungan. Ayan, pagka po ma-pride po ang tao. Po, yung nagiging kahihiyan sa tao ang namumuhay in arrogance, pagka-arrogance, pagpapalalo po yun, pride din po yan. Haughtiness, pagmamataas, pride din po yan. Or boastfulness, pagyayabang. So lahat po yan ay iba't ibang form ng pride. So lahat po ay topic po natin ay pride. Ayan. So ano po ba talaga ang ibig sabihin ng pride? What is pride? Ang pride po ay, it means placing ourselves above the purpose of God in our life. Yung gusto natin, yung mas mataas tayo, yung layunin ng Diyos, mas hinihigatan. Dapat ganun po yung ibig sabihin ng pride. Nang likain po ng Diyos ang tao, may purpose o layunin ang bawat isa po sa atin po. Tulad ni Adan, di ba, siya yung unang nilikha ng Panginoon. Ano yung purpose ng buhay ni Adan? Para pamahalaan lahat ang creation ng Panginoon. At nilikha naman si Eva para maging katulong ni Adan. So may purpose yung buhay po nating lahat. Hindi tayo basta nilang lumabas o sumibol na walang kadahilan o walang purpose o walang layunin ang Diyos. Pero dahil nga po sa pride, nasira yung purpose ng Diyos sa buhay nila Adan. Kasi inisip ni Eva na mas mabuti ang maging marunong like God. Yung purpose talaga para sa kanilang buhay, nasira po yun. Kasi po ang taong ma-pride ay sumusuway sa layunin or sa purpose ng Diyos sapagkat ang palagay nga niya kasi marunong siya. Sabi sa Isaiah 5:21, Sir Robeline, ang sabi po dyan, Isaiah 5:21, kawawa rin kayo mga nag-aakalang kayo ay marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. So sabi sa English, woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Pagka ganun po yung thinking natin na marunong tayo, matalino tayo, yun yung palagay natin sa sarili natin. Ano sabi ng Lord? Kawawa daw po tayo. Yun po. Dangerous sa isang tao yung ma-pride, yung feeling alam niya lahat ba? Wala naman pong ganyan di ba? Kaya why is pride dangerous? Yun po yung tanong. Bakit dangerous ang ma-pride na tao po? Number one, kasi pride is abomination to God.
Ano ibig sabihin ng abomination? Kinasusuklaman, kinamumuhian. Yung tao ma-pride, yung pride mismo, hindi naman tao. Yung pride ang kinasusuklaman ng ating Diyos na po. At ang first Bible character who fell because of pride was Lucifer. Di po ba alam naman natin si Lucifer ang talagang close na angel sa Diyos yan. No po, siya'y nasa langit pa po. Pero dahil sa pride, he had fallen from heaven. Itinapon siya dito sa lupa dahil sa sobrang pride niya. Sabi nga sa Isaiah 14:12-14, Isaiah 14 verse 12, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ipinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. 13, sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Verse 14, aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Di ba? Yun ang gusto niya eh. Maging gaya daw ng kataas-taasang Diyos. Ilalagay niya yung sarili niya doon sa itaas ng yung trono niya. Magkakaroon siya ng trono doon sa taas ng mga bituin, sa taas ng bundok. So, ganun po kataas ang kanyang pangarap. Ganun siya kabilib sa kanyang sarili. Ang gusto niya, maging kagaya kasi siya ng Diyos. Kaya sobrang naging palalo si Lucifer. Kaya po, ayun ang nangyari sa kanya. Di ba? Binagsak siya. Kasi nga po, foolishness or hangal ang tingin ng Diyos sa taong sa sarili niya may tiwalang sobra. Yung ganon. Di ba? Yun nawawala sa Lord yung pagtitiwala natin, yung pag-asa natin. Yun. Foolishness po or hangal sa katingin ng Diyos ang ganong klaseng tao. Sabi nga sa Kawikaan 28:26. Kawikaan 28 verse 26, hangal ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. Amen. Di po ba? Hangal ang nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan. Pagka ganyan po tayo, na po, hangal po ang tingin sa atin ng Lord. Kaya dapat hindi sa sarili nating kakayanan, laging sa kakayanan ng Diyos. Doon po tayo nagtitiwala. Dahil alam naman natin, sa sarili lang naman natin talagang wala tayong magagawa. Na po. Kaya dapat laging sa Diyos po tayo umaasa. Kaya di ang taong namumuhay na may karunungan, ligtas sa kapahamakan. Yan po. Yung the spirit of pride is dangerous because it will make us do what we are not supposed to do. Yun po eh. Pag ma-pride tayo, yung hindi naman natin dapat ginagawa, yun ang nagagawa po natin. Ako, pinipilit natin gawin yung hindi naman natin dapat gawin. Or gusto natin nasa isang lugar tayo, nasa isang sitwasyon tayo na hindi naman tayo dapat matuto sa sitwasyon na yon. Malalagay tayo sa sitwasyon na hindi naman dapat. Tulad nga ni Lucifer, na dapat nasa langit siya, di ba? Siya yung pinaka-close na angel sa Diyos eh. Pero dahil po sa kanyang pride, naging siya, angel supposed to be angel ng kaliwanagan, pero dahil sa pride, naging angel ng kadiliman. So yun po yung nangyari sa kanya. Nasa itaas na siya, dapat, kaso dahil sa pride, ngayon, saan po siya ngayon? Binaba siya at nakatalaga sa impyerno. So yun po, hindi naman siya dapat na nandoon. For example, tayo, di ba? Hindi naman tayo dapat naghihirap. Kaya lang dahil sa sobrang pride natin, yung meron tayo, nawala lahat. Dahil sa kayabangan po natin. So yun po, dapat hindi po, alisin po natin yung pride po natin. Dahil biyaheng langit po tayo.
Di po ba? Kaya tanggalin po natin yung pride sa buhay po natin. And number 2, ano pa daw po, bakit dangerous ang pride? Number 2, pride makes us forget who we are in God's sight. Ano po ba tayo sa paningin ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon? Di po ba dapat mga anak tayo ng Diyos? Pero pag nakakalimutan po natin kung sino tayo sa anak ng Diyos, nagmamalaki tayo. Di po ba? Pero once na nandoon po tayo, alam natin, hindi natin kinakalimutan ang Diyos na po. Hindi tayo magmamalaki. Diba? Kasi kinikilala natin ang Diyos eh. Pero pagka may pride po tayo, nalilimutan natin kung ano yung tunay na katayuan natin sa harapan ng Diyos. Yun po, dapat hindi po. Diba? Sabi nga, do not forget that we were all from dust. Saan tayo galing? Sa alikabok lang, diba? Kung ano tayo, pinanganak ba tayo? Meron na tayong dala-dala, meron na tayong kayamanan. Wala lahat, di po ba? We have nothing to boast about or to be proud of. Wala po. Pare-pareho po tayo, lahat po tayo. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmayabang. Po, dahil nga lahat tayo, sabi nga, pinanganak ng hubad. Walang anumang dalang sariling pag-aari nung tayo po ay lumabas sa mundong ito. Wala ring kaalaman, di po ba? Wala tayong kayang gawin nang ipanganak tayo. So lahat ng meron tayo galing lang sa Diyos. Amen po ba yan? Sabi sa Job 1:21. Jaira, ikaw. Jaira. Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. And kaya wala po tayong pwedeng ipagyabang, ipagmalaki, lalo na po sa Diyos. Diba? Yung iba nagmamalaki sa Diyos, nagtatampo-tampo pa sa Diyos eh. Dapat hindi po, kasi wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Lahat ng meron tayo, mula ulo hanggang talampakan, dahil sa Diyos po yan. So yun ang pag-aralan po natin, di ba? Yung sinapit na paghihirap ni Job, pero hindi niya nalimutan ang Diyos na may kapangyarihang na siyang nagpahintulot. Alam niya na pinahintulot ng Lord, meron kadahilanan, may purpose ang Diyos. Kaya dapat gano'n din po tayo. Ano man yung nangyayari sa buhay natin, dapat alam natin may purpose ang Diyos dito. Kaya niya to inaalaw, kaya to nangyayari dahil may layunin ang Diyos na dapat matupad. Kasi pag hindi po natin kinilala yon, hindi matutupad yung layunin ng Diyos. Pag magmamayabang tayo, hindi po matutuloy kung ano man ang gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin. Kung ano man pong mayroon tayo. Yun po. At huwag po natin kalimutan kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag natin ipagyabang o ipagmalaki. Ano man yung na-attain natin, ano man yung na-achieve natin ngayon, nasaan man tayo ngayon, mataas naman yung posisyon natin, galing pa rin po yan sa Diyos. Kaya pag po natin kalimutan na po, huwag tayo maging very proud kung meron tayong mga achievements sa buhay. Dapat ang Diyos po yung naitataas po natin. Huwag po natin angkinin yung glory na para sa Panginoon po. Huwag po natin kalilimutan. I-acknowledge lahat ng tagumpay po natin. Dapat ang Diyos ang na-acknowledge po natin. Katulad po ng Pharisees na although na pag-aralan natin na ito, pero ulit-ulitin po natin, sabi sa Lucas 18:9-11. Lucas 18 verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Verse 10, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maningil ng bukas. Verse 11, tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya tulad ng maniningil ng buwis na ito.
Ganyan po ba yung manalangin? Di ba? Yung po, abomination po sa harapan ng Diyos yung ganyang pananalangin, namumuhi ang Diyos pagka self-righteous po tayo. Nagturo pa di ba? Di ako kagaya niyan, magnanakaw, di ba? Dapat hindi po. Pagmamataas at kayabangan po yun na iniisa-isa mo pa sa Lord kung ano yung na-achieve mo, di ba? So dapat hindi. Sa Diyos ang papuri, hindi sa ating sarili. Opo. Alam ng Diyos, nakikita ng Lord kung ano yung inaalaw niya magkaroon tayo, kaya hindi na po natin kailangan pang isa-isahin po kung ano man yung meron na tayo. At lalong huwag tayo mag-degrade or maliitin ang kapwa po natin. Po. Serving the Lord is grace from God that we ought to be thankful. Yan, nakakapag-serve tayo. Kaya tayo nandito sa katayuan natin bilang mga anak ng Diyos dahil sa Diyos. Opo. Not to be prideful na katulad ng Pariseo. Yun po, huwag po tayo ganon. Do not forget, habag lang sa atin ng Diyos kaya tayo nakakapaglikod sa Kanya. Kaya tayo nandito dahil sa habag ng Diyos. Di ba pa? Tayo'y naligtas dahil sa habag ng Diyos. Kaya huwag maging hangal kung tayo man po ay nabigyan ng pagkakataong mapunta sa itaas. Na po, huwag tayo maging hangal na maging mayapang. Huwag po tayo maging hangal na sobrang pride, sobra na yung pride, sobrang proud sa sarili, sobrang yabang, baka ibagsak po tayo ng Panginoon. Sapagkat namumuhi nga po ang Diyos sa prideful people o sa puno ng kayabangan. Sabi sa Kawikaan 8:13b, Sir Maribik, pakibasa na. Sabi sa Kawikaan 8. Kawikaan 8:13b, namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Amen. So, tingnan po natin sarili natin. Nandiyan po ba tayo? Isa po ba tayo dyan? Palalo, mayabang, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Alisin po natin dahil sabi, kinamumuhian daw po ng Diyos ang mga ganyan. Huwag natin kalimutan kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Wala tayong pwede ipagyabang, ipagmalaki, kaya huwag maging hangal sa paningin ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 12:14-15. Kawikaan 12 verse 14 to 15. Verse 14, ang bawat isa ay nagtatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. Verse 15, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Yan. Marami po, di ba? Ayaw makinig sa payo pag pinagsasabihan. So, ano daw po yun? Hangal po tayo sa paningin ng Diyos pagka ganyan po tayo na hindi po tayo marunong makinig sa mga sinasabi po sa atin. So, bulag na hangal pa ang nag-aakala na siya ay palaging tama. Hindi pwede yun na hindi ka na tayo nagkakamali. So, dapat po marunong tayo mag-acknowledge pa rin ang ating mga pagkakamali. Na po, hindi nakikita yung sarili niya eh. Ang nakikita lang lagi yung mali ng iba. Pero siya, hindi niya nakikita yung kamalian niya. Tandaan po natin, lahat po tayo nagkakamali pa rin po. Amen po ba yan? Dapat ganun po. Nakikita natin, hindi lang yung kahinaan ng iba. Dapat yung kahinaan din natin, nakikita po natin. Ano pa daw po? Ano yung susunod? Number 3. Pride destroy our relationship with others. So, yung dalawa na una na ang Diyos ayaw niya nung ganon. So, number 3, maging sa others, maging sa kapwa po natin, nasisira po yung relasyon natin pag tayo po ay ma-pride ng tao. Di po ba? Siyempre naman, sino ba yung, gusto niyo po ba yung kasama niyo? Sobrang yabang. O, di ba? Sobrang mapagmataas, mapang alipusta. Siyempre, ayaw po natin yun. Kaya, kung dati magkaibigan tayo,
dahil tumaas na yung kanyang antas ng kabuhayan, sobrang naging mayabang na, nasisira na po yung relasyon po. Sigurado po yun. Po, katulad ng relasyon ni King Saul at David. Nasira po yung relasyon nila because of King Saul's pride. Si King Saul yung naging ma-pride po. Sabi sa unang Samuel 18:8-11. Verse 8, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. Verse 9, at mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Verse 10, kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa. Tulad ng ginagawa niya araw-araw, hawak noon ni Saul ang kanyang sibat. At verse 11, 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan iyon ni David. Pero mo yun, di ba? Napaka-dangerous talaga nung pride eh. Pero nasaling yung kanyang pride, samantalang umawit lang naman yung mga tao. Hindi naman nga si David ang may kasalanan, pero tinangka niyang patayin si David. Po, kahit walang kasalanan, kanta lang ng mga tao, nagalit na siya. Paano nasalin yung kanyang pride na sinabi na baka mamaya, iniisip niya na kaagad na baka ito na, siya yung gawing hari kasi mas marami siyang napatay kaysa sa napatay ko mga kalaban. So yun po, dapat hindi po tayo nag-iisip ng ganun kaagad-agad. Po, sabi nga sa 1 Samuel 18:17, 1 Samuel 18:17, minsay sinabi ni Saul kay David, ipakakasal ko sa iyo ang anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Diyos. Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Filisteo si David upang mawala na ito sa kanyang landas. Diba? Akala mo, napakaganda ng motibo niya, di ba? Papakasal niya yung anak niya. No po, pero hindi yun ang talagang purpose niya. Kundi para mapatay si David. Ganon yung galit niya. No po, dahil nga yung pride niya po ay nasaling. Yun. Kaya wag po natin kalimutan, ang pride ay kasalanan. At ang kasalanan, laging may consequences. Buti kung consequence na isa lang, kaso consequences po pwedeng mangyari eh. So, what are the consequences of being pride? So po, tandaan po natin to. Pagka ma-pride po tayo, ay may mga consequences po tayong matatanggap mula sa Lord. Number 1, there is punishment from God. Ayan po, ang unang consequence of being proud or ma-pride. Hindi kasi nakakaila sa Lord eh, diba? Yung mga kayabangan po natin, yung pagmamalaki natin, yung maalalo po tayo, yung kapalaluan po natin, tiyak na may parusa po yan dahil kasalanan nga po ang pride. Katulad ni Haring Nebuchadnezzar, po yung pinarusahan din po siya for being proud of what he had accomplished. Kaya sabi ko kanina sa inyo, di ba? Huwag niyong magmayabang tayo pag may na-accomplish na tayo. Pag nandun na tayo sa taas, huwag tayo magmayabang. Kasi ito po, katulad ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi sa Daniel 4:29b-30. Daniel 4:29b-30, verse 29b. Habang namamasyal si Haring Nebuchadnezzar sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonian. Verse 30, sinabi niya, talagang makapangyarihan ang Babylonian ang tinayo kung maharlikang bayan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan. Amen.
ba? Nagtayo siya ng Babylonia daw. Bakit niya tinayo? Ang tingin niya, napakamahalika nung kanyang itinayo. Ano ba daw? Dahil sa kanyang kapangyarihan para sa aking karangalan. So, yun na po. Siya na yung gusto niya. Siya na yung maparangalan. Opo. He took all the glory. Sobrang pagmamalaki. Ano po yung naging consequence? Sa Daniel 4, 31 to 33. Secondes family. Daniel 4:31 to 33, verse 31. Hindi ba siya halos natatapos sa pagsasalita? May tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebukadnezar, makinig ka, binabawi ko na sa iyo ang iyong kapangyarihan bilang hari. Verse 32, itataboy ko mula sa mga, ano ba to? Mga taong naninirahan kung kasama ang mga hayop sa gubat, kakain ka ng damo na parang baka. Pagkatapos ng 7 taon ay kilalanin mo ang kataas-taasang Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Verse 33, nangyari nga agad kay Nebukadnezar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya mula sa mga tao at kumain ng damo na parang baka. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan at humahaba ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila at ang kanyang kuko ay parang kuko ng ibon. Amen. Purihin ang Diyos. Imagine niyo po yung consequences na yun. Hindi lang siya basta inalis sa pagiging hari, di ba? Sabi, binabawi ko sa iyo yung kapangyarihan bilang hari. O, hindi lang doon natapos Ang pinakamasaklap, di ba, yung maninirahan siya doon sa gubat kasama ng hayop. Dahil nagmistula siyang hayop. Ginawa siyang hayop talaga ng Panginoon Dahil nga sa sobrang kayabangan niya po. Na kinuha niya yung glory na para sa Panginoon. Kaya, yun po ang iwasan po natin. Gusto po ba natin yan? Maging ganyan ang itsura po natin, kumakain ng damo na parang baka. Di po ba? Siyempre, lahat tayo ayaw natin yan. Po, na maranasan na maging hayop po tayo. Po. Yun po, kasi no one is greater than God. He alone must be exalted in our life. Walang dapat itaas sa buhay natin, kundi ang Diyos. Walang greater kaysa sa Panginoon. Po. Walang dapat maitaas sa buhay natin, kundi ang Diyos lamang dahil siya lang yung makapangyarihan sa lahat. And number 2, na consequence, eternal damnation. Yan po. Okay na pa siguro yung number 1, pero yung number 2, diba? Yan na po yung walang hanggang sumpa. Yan po ibig sabihin. Yan yung napapala ng naging or consequence kay Lucifer, di ba? Na naging palalo yung eternal damnation. Dahil hindi lang siya basta tinapon sa lupa. Po. Hindi lang siya basta pinababa sa langit, kundi impyernong habang buhay. So yun po. Isaiah 14:15. Isaiah 14:15. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay, sa pinakamalalim na hukay. Amen. Ang pinagdalhan kay Lucifer. Opo, diba? At habang panahon na po yun, habang buhay na po yun. Hindi lamang siya hinulog sa lupa, kundi sumpang walang hanggan ang naging hatol ng Diyos kay Lucifer at sa lahat ng susunod sa kanya bilang si Satanas. Siya na po si Satanas hindi na siya si Lucifer. So yun po yung danger on our part. Na pag siya po yung sinusunod natin sa buhay natin, hindi ang Diyos ang nasusunod natin, siya makakasama po tayo diyan sa eternal damnation. Kaya po, don't ever let the seed of pride stay and grow in our hearts. Huwag po natin manatili sa puso po natin ang pagiging ma-pride po. Yan po. Sabi sa awit 66:18,
Awit 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Amen. O di po ba? Patuloy po tayong ma-pride. Hindi po diringgin ng Diyos yung ating panalangin. Kahit na anong gawin po nating paglapit sa Lord, hindi natin mararamdaman ang presensya ng Lord pag tayo po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. At isang kasalanan ay yung pinag-aaralan po natin, yung pride. So kahit makamit po natin pag-angat or success sa buhay, panatilihin po natin always on the ground ang ating mga paa. No po, huwag po tayong magmataas. Be humble palagi. Dapat hindi lumalaki yung ulo natin, di ba? Hindi natin nakakalimutang lumingon sa dating buhay natin at higit sa lahat, hindi natin nakakalimutan ang Diyos. No? Na siya pong pinagmumulan ng lahat ng meron tayo upang hindi po natin maranasan yung mga consequences ng pride. Sabi nga sa Kawikaan 29:23, sa Rose, wala po. Sabi Dito po. Ang Kawikaan 29 verse 23, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahiyan, ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. No, di po ba? Ano po ba gusto natin? Kahihiyan o karangalan? Siyempre, di po ba? Lahat naman po tayo gusto natin yung karangalan mula sa Diyos. Yung mula sa Diyos. Sino yung bibigyan nun? Yung marunong magpakumbaba. Pero pagka daw po, puro kayabangan tayo, ito yung magbibigay sa atin ng kahihiyan. Kaya dapat, alisin na po natin yung ugali natin o yung character po natin na prideful. Dapat hindi po. Ipalit po natin ay ang humbleness or humility in life upang kalugdan tayo ng ating Panginoon at bigyan tayo ng karangalan pagdating ng takdang panahon. Yung tunay na karangalan mula sa Diyos. Yun po yung sa atin. Bilang last verse po natin, Kawikaan 3:34. Ang sabi po dyan, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman. Yun po, lagi natin taan yun para hindi po tayo magpalalo kasi kasusuklaman tayo ng Lord. Pero ano sabi sa may mababang loob, kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Yan po. So, diba? Gusto natin, kalugdan tayo ng Diyos, di po ba? So, alisin po natin yung pagiging ma-pride, yung pagiging mayabang, pagiging mapagmalaki, mapagmataas, so lahat, no po, basta tinataas natin yung sarili po natin, alisin na po natin yun. Nawa po ay talagang nakita po natin yung mga ayaw ng Diyos. Kung nasa atin po yan, gusto natin kalugdan tayo ng Lord, get rid of pride. Yun po ang gawin natin. We need to get rid of pride. So, how to get rid of pride? Paano daw po natin maalis yung pride sa buhay po natin? That will be our next lesson. To be continued po tayo. Yan. So, nawa po, may natutunan po tayo ngayong gabi. At nawa, meron po tayong mababago sa buhay po natin.